Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking Day 40 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Para po sa ating devotion ngayong araw ay ang pagpapatuloy ng series about 7 pillars of complete trust in God, and ang topic po natin ngayong araw, September 5, 2024 ay Trusting in God's Provision. At ang scripture po natin ngayong araw ay Philippians 4 verse 19. And may God will met all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Sa Tagalog naman po, at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatiang kay Kristo Jesus. Teaching number 1, God is our ultimate provider. Ang ating Panginoon Diyos daw po ang pinaka-ultimate provider natin, o siya talaga yung nagbibigay sa atin ng mga needs o kinakailangan natin sa buhay natin. Sabi din po dito na walang sino man ang talagang siyang nagbibigay ng mga kailangan natin, kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Siya po ang talagang ultimate provider, kaya po pag tayo po ay nangangailangan ng tulong o mga nangangailangan ng needs natin, ay mag-pray lang po tayo diretso sa ating Panginoong Diyos at hindi po sa iba pa. Teaching number 2, God never runs out of provision. Ang ating Panginoong Diyos daw po ay hindi nauubusan ng pagbibigay sa atin ng mga kailangan natin. Wala pong limit sa ating Panginoong Diyos. Kaya po, pag hihingi po tayo sa Kanya, mag-pray po tayo at idiretso na po natin sa Kanya. At huwag na po sa iba, dahil ang God po ay hindi nauubusan o hindi nagdadamot sa mga kailangan natin. Kaya God never runs out of provision. Teaching number 3, God is generous to generous people. Ang ating Panginoong Diyos daw po ay generous or mapagbigay o mabait sa tao na mapagbigay din po. Kaya po sabi nga po na mas maganda na po na maging giver ka kesa maging receiver ka. Kasi dahil po mas maganda na po na mapagbigay tayo kaysa lagi lang po tayo tumatanggap. Kaya always be generous people or person, dahil ganun po ang ating Panginoong Diyos sa atin. Application number 1, be content with God's provision. Sabi naman po dito na maging kontento po tayo sa mga binibigay na provision ng ating Panginoong Diyos, dahil ang higit na binibigay ay galing na po ito sa evil. Kaya po, makontento po tayo sa mga binibigay na Panginoong Diyos sa atin. Be content with God's provision. Application number 2, be qualified by being generous. Sabi naman po dito na maging generous po daw tayo o mapabilang tayo sa mga qualified na generous people sa bawat isa, dahil pag tayo po ay generous, ang ating Panginoong Diyos din po ay generous sa atin. Hindi po nagdadamot ang ating Panginoong Diyos sa atin kung tayo po ay generous person. Kaya be qualified by being generous. Application number 3, be expectant when trusting in God. Sabi po dito, kapag nag-pray po tayo sa ating Panginoon Diyos ng bagay na hinihingi natin sa Kanya, ay maging consistent po tayo na magbigay at i-expect po natin na yung friend na yon o yung pray na yon ay matatanggap po natin, dahil dun po nakikita kung talagang nagtitiwala tayo sa ating Panginoon Diyos. Paano sinasabi po natin na sa Kanya na, God, I trust you. Parang ganun po yung sinasabi natin sa Kanya. Ganun po yung pagtitiwala natin sa Kanya sa buhay natin pag sinasabi po natin yan. And discussion, why should we be generous in order to qualify the promise in Philippians 4 verse 19? Para po sa akin, ang pagiging generous po is kahit kinakailangan mo din po ng mga
mga nabigay sa'yo ng Panginoon Diyos na blessing is binibigay mo pa rin po sa iba. Kahit hindi po ito higit sa sarili mo, ay yung kahit po nauubos ka na, ay binibigay mo pa rin sa iba dahil nangangailangan rin po yung iba. Ganun po yung pagiging generous para sa akin, na katulad ni Pablo, na kahit na po ay naghihirap siya, ay wala na siyang makain, ganon, naghihirap na siya, ay magiging mapagbigay pa rin siya at kontento po siya sa binibigay ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay. At ayun lang po ngayong araw, maging generous po tayo at maging kontento sa lahat ng binibigay ng Panginoong Diyos sa atin. Maraming salamat. God bless.